Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verses 10 hanggang 11. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko. Ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. The journey of a disciple. Kadalasan po pa ako'y tinatanong ng mga membro, madali ba ang maging lingkod ng Panginoon? Ano ba yung pagdadaanan ng isang alagad ng Panginoon o ng isang disciple? Ano po? At first, akala ko rin po madali lang. Ano po? Kasi ang iniisip ko noon, masaya. It's all about fun, friends, fellowships, maraming mga gatherings, ano po, at yung mga mission trips, na parang field trip lang, ika nga, ano po. Akala ko pagka naranasan mo na yon, ganoon yung pagiging disciple, ano po. Pero nung ako'y sumabak na po sa paglilingkod sa Lord, ano po, iba po yung nakita ko po At nagulat po ako na ganito pala, sabi ko yung pagdadaanan ng isang alagad ng Panginoon. Well, today makikita niyo po sa text natin, ito po yung pinagdaanan ni Apostle Paul, ano po, na sinishare niya kay Timothy. Hindi para takutin si Timothy, para ipaunawa kay Timothy na hindi madali ang maging lingkod ng Panginoon. Kaya kung maririnig niyo ito, ang mga patutuon ni Apostle Paul, sana ma-challenge po kayo at hindi kayo matakot na maglingkod sa Panginoon. Kasi sa totoo lang po, sa pinagdaanan naman po ni Apostle Paul, siya po'y iniligtas ng Panginoon. Malinaw po dyan, ano po sa verse 11, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. So pag-usapan natin kung ano yung pagdadaanan ng isang disciple, ano po. Ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 9, verses 57 and 58, yung sa tao na naisumunod sa Kanya, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay His head. Ano ibig sabihin nitong verse na ito? Aalisin ka ng Lord sa iyong comfort zone. Ano po? At sabi dyan, mabuti pa yung asong gubat may lungga. Yung ibon, meron silang pugad. Pero yung anak ng tao, wala man lang masulingan. Ano po? Hindi ibig sabihin po ng Panginoong Hesus dyan yung titirahan. Ano po? Kundi yung place of comfort. Ano po? At aalisin tayo ng Lord doon unti-unti. Ano po? Kaya makikita nyo sa buhay po ni Apostle Paul, may pinagdaanan po siya. Ano po? Ang sabi rito sa English Bible malinaw ano po sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Everyone who wants to live a godly life in Christ, sabi rito, will be persecuted. So ganun pala, no? Kaya sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, ang sabi niya, endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. So kailangan matibay tayo. Ano po? Matatag sa paglilingkod sa ating Panginoon. So ang unang mararanasan niyo po dyan, ang discipleship po, it will demand you to study the Word of God. Maraming panahon ng pag-aaral. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, kailangan patunayan natin na tayo'y alagad ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Nung araw, di ko rin maintindihan bakit kailangan ko pang mag-aral ng maraming mga lessons. Ano po? Makinig ng maraming sermons. Alam niyo po, natuklasan ko, kailangan ko pala yan kapag ako po ay inilagay na ng Lord sa ministry. Ito ang napuna ko, ano po. Hindi kayo bibigyan ng Lord ng ministry kung wala po kayong alam. Tandaan niyo po, no, napakahalaga ng salita ng Diyos. Yan ang ipapakain natin sa tao. Kaya kung hindi ka masipag mag-aral ng salita ng Diyos, mahihirapan ka sa paglilingkod sa Diyos. Po.
Marami po ang hindi pumapasa dyan. Kaya yun ang paalala sa atin ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pangalawa po, yung way of life natin. Apektado po yan. Sabi sa Romans chapter 12 verses 1 and 2, do not conform to the patterns of this world. Kaya ma-experience mo na lalayuan ka ng mga dati mong kaibigan, mapapahiya ka kapag sinishare mo yung faith mo, pagtatawanan yung iyong lifestyle. Pero okay lang yon, kapatid. Ano po, mahalaga, si Lord ang iyong piniplease sa iyong buhay. Pangatlo, binabanggit dito ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 11, yung kanyang purpose, yung kanyang layunin. Magbabago ang lahat eh. Sabi nga ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 23, I do all of this for the sake of the gospel. So ibig sabihin, lahat gagawin mo para sa mabuting balita. So involve lahat yan, hindi lamang yung karunungan mo, kasama dyan yung kalakasan mo, pati pera mo, pati resources mo, pati pamilya mo, no? Ipaglilingkod mo sa Panginoon. Kaya hindi madali po yan. Ano po? Kailangan masigit mong mahal ang Panginoon kaysa sa iyong mga mahal sa buhay. Ano pa? Yung development ng karakter. Kasi sa ministry, pararanasan mo na matitest ka sa maraming mga trials. Ano po? Maraming tao ang uusig sa'yo. Ano po? Hindi ka nila maintindihan. Hindi ka paniniwalaan. May mga tao na iiwanan ka, ibibitray ka. May mga panahon na magpapatuloy ka pa rin maglingkod sa Panginoon kahit walang-wala ka na. O yung tinatawag na living by faith. Ano po? Kahit wala ka ng pera, still ginagawa mo pa rin yung gawain ng Panginoon. So, yun po. No? Lahat ng yan magko-contribute sa character natin na nadidevelop. At panghuli, yung persecutions. Alam niyo na yung persecutions. Ano po? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 20, kung siya nga ay inusig tayo din, no? Uusigin tayo, mga kapatid. Kaya expect persecution. Kaya lang, ang kiniklaim natin dyan, yung pangako nga dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 11, tayo ililigtas ng Panginoon sa lahat persecutions na yan. Kaya huwag po kayong matakot. Dapat ma-challenge po kayo na lalo niyong ipaglingkod ang inyong buhay sa Panginoon. Kasi ang totoong alagad po ng Panginoon, nagpapatuloy po yan hanggang sa huli. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa natutunan namin today. Challenging pala ang pagiging disciple. Ito'y hindi katuwaan lang. Akala ko noon, Panginoon, masaya sa church, maraming kaibigan, maraming fellowship. Pero ang totoo palang discipleship nangyayari kapag ipinamumuhay na namin ang aming Christian life at pinaglilingkod na namin yung aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito na aming tinanggap today at nawa ma-challenge po kami na lalo pang ipaglingkod ang aming buhay sa iyo. Salamat, Panginoon, yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.